Hi everyone! Welcome again to my channel. So ngayon guys, umpisahan ko na nga palang tanggalin itong mga succulents ko dito sa gilid ng bahay para ma-reset lahat. At yung mga humahaba yung stem katulad nitong blue jelly beans, ayan, Marcos, ika-cuttings ko rin para gumanda ulit. So let's go! So ito nga pala ay Mira. So yung mga babies niya nahiwalay na sa mother plant kasi kinakain ng pill bugs yung stem ng mga babies. Tapos ito naman ay Marcos. So kinakatings ko yung Marcos ko para ma-reset. So nakailang beses ko na rin to siyang i-cuttings at mabilis lang din siya magkaroon ng mga bagong suloy kapag kinatings. Tapos medyo napaka-alikabok kasi hindi ko talaga diniligan para sobrang dry at mas mabilis lang tanggalin yung lupa na kumapit dun sa ugat. Tapos itong blue jelly beans ko ay itapon ko na yung puno. Tapos yung mga kinatings ko lang yung itabi ko para itanim sa pot. Tapos ito namang mga Merinay ay kinukuha ko yung mga maganda pang rosette para itanim ulit. Kasi itong Merinay mas mabilis lang din to siyang lumago. So yung niya is hindi ko na itabi, itapon ko na rin. Tapos ito naman, yung iba may ugat, yung iba wala pa rin ugat. Yan, si nga pala to siya, Graftoveria Moonglow. So, tanggalin ko na tong aking ice plant 5 ni Ay dito na sobrang tagal na rin. At grabe na hirapan akong tanggalin siya guys kasi sobrang bigat niya. At ito nga pala yung pagtaniman ko sa kanya. So, siguro magkasya siya dito sa napakalaking pot. At ang lupa nga pala na ginamit ko dito ay yung galing lang sa bukid. Kasi itong si ice plant 5 ni Ay hindi naman siya maarte sa lupa. So, dito ko siya itanim. At binuhaghag ko lang yung lupa. Ayan. So, wala na akong hinalong iba. Yung pure lang talaga na lupa galing sa bukid. So, medyo nahirapan akong ibuhatin kasi napakabigat niya. Tapos, yung iba pa niyang ugat dumidikit pa dun sa lupa. So, kung nakita ninyo yung ugat niya, napakataba. Ayan, inaayos ko para magkasya sa para pumasok lahat ng ugat doon sa loob ng pot. So yung napakahabang na ugat, ginunting ko para malinis tingnan. Ayan, dahil mabilis lang din naman to siyang mag-ugat. So, napakabigat ng pot niya nung binuhat ko na. Sobrang bigat, guys. So, ganyan kalaki siya, guys. Ayan. So, sana mamulaklak siya para makita ko naman kung paano siya mamulaklak ng napakarami. Kasi namulaklak naman to siya pero napaka-konti lang. So, ayan, ganito na yung hitsura pagkatapos ko siyang ilagay dito sa pot. At medyo kulang pa yung lupa, ayan. Kulang pa yung lupa, so dagdagan ko na lang mamaya. Ayan. Diba napakataba, napaka-chubby ng dahon, napakakapal din. So, ayan dito guys, kung nakita niyo sa ilalim, wala pang lupa dyan. So, mamaya dagdagan ko na lang din. So, ganyan yung hitsura niya sa malayuan. Sobrang laki. So, ito naman si Harry Watson. So, ang bilis niyang nagkaroon ng mga babies. So, ito nga pala ay isang puno lang yung tinanim ko dito. So, ayan, ganyan na siya ngayon. So, ito naman, ayan, kinain ulit ng pill bugs. Yan. Yung stem na yung hindi pa masyadong matigas yung stem,
kinakain ng pill bugs. Ayan, ito rin oh. So ito naman si Musan. Medyo tumigas na yung ano niya, so i-cuttings ko na lang para magkaroon ulit siya ng mga bagong ugat at i-propagate ko rin yung mga dahon niya. So ito naman mga Verehegens. So ito naman siya si Takasago no Ukina. Ayan, kinakain ng uod oh. May uod dito guys. Ayan. So ito siya pwede pang itanim ulit. Magkakaroon ito ng bagong suloy si Marcos. At ito naman si Ronyoni Ay. Yan. So ito siya ibalik ko ulit dito. At ito naman si Robra. So ayan guys, ganito yung hitsura pagkatapos kong tanggalin lahat ng mga succulents ko. So, ito na nga pala yung mga na-harvest ko ngayon. Ayan. So, pagkatapos kong tanggalin yung nasa ibabaw na lupa, ayan, hindi ko na kinutkot ng sobra. Yung sa ibabaw lang, tinanggal ko. Tapos naglagay nga pala ako ng pesticide na gamot. Ayan. So ang nilagay ko nga pala dito ay ito. Ayan. Ultran DX. So yung kulay blue. So dito ko nire-refill para mas mabilis lang siyang gamitin. Mas madali kasi kadalasan ginagamit ng in-laws ko. So nagre-refill lang ako kung kailangan ko. So ayan guys. At basain ko para matunaw yung gamot. Yan. Para hanggang sa ilalim, mag-absorb yung gamot. Ayan o, natunaw na yung gamot. Para mag-absorb talaga sa ilalim yung gamot, kaya dinidiligan ko. Para kung may insekto sa ilalim, ayan, makakainom sila ng gamot. So, mag-goodbye sila. So, talagang basang-basa to guys. 2 beses kong diniligan. Para sobrang basa talaga hanggang sa pinakailalim. So, nilagyan ko nga pala ng plastic sa ibabaw para hindi pupuan ng pusa. Mayroon kasi ditong gala na pusa. Baka kutkutin at doon magpupo. And then, ito rin ay, isa din to siya sa pang-disinfect. Kasi kapag natamaan to ng sikat ng araw, tumataas yung init sa lupa. So, ayun, nakaka-disinfect din siya. At kung may itlog man ng insekto sa ilalim na naiwan,
ayun, mag-goodbye din yung insekto, hindi siya mabuo. So, ayan guys, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!